Sa ganitong maaga, no, binibigyan na namin ng patuka yung mga alaga, lalo na yung mga free range. No, so ayan, tara, punta tayo doon sa likuran, nandun yung mga alaga namin. Ayan, ikot ko kayo dito. Ito yung aming simpleng kuan dito, maliit na tindahan na pinagkakabalahan ng parents ko, no, para merong backup din sila in case of pangailangan. So ayan o. Dito naman sa likuran, nandun yung mga alaga natin. Yung pakain dito pala, may dala akong patuka. Ayan. Papakain ko sa kanila ngayon itong mais. Yan, mais. No, pag ganito naman, medyo mahirap haluan ng vitamins to nung feed supplement na hinahalo namin. Kaya ang aming ginagawa ay sa tubig na lang namin hinahalo yung vitamins. No, feed supplement. No, feed supplement ang ginagamit namin. Kung saan daily, pwede namin ihalo dun sa pagkain or inumin ng mga alagang hayop para malakas sila. Lalo na dito kahapon umulan, kaya ayan, medyo basa yung paligid. Yung mga rabbit naman nandito lang. Yung mga pabo, andun naman sila sa loob. Merong iba na nakakaalis na kasi sila, may ibang hindi na pumapasok dito sa loob ng net. Ayan o. Ayan yung mga pabo natin dito. So, ayan. O, yung iba nandito na rin sa labas, nakakalabas na sila dahil ay hindi sila pumapasok dun sa loob ng net. Marami na rin pala nakalabas dito. Halo-halo na sila dyan. So far naman, di naman din sila nag-aaway. May pabo, manok. Andyan din yung gansa. Itong mga manok namin, halo-halo rin ang breed nito. May native, may pure native. Meron ding mga heritage chicken, yung lalaki, pampalahi. In-upgrade namin yung mga native namin. So ito, huluhan, no? Medyo ano rin to may lahing Shamo. So ganun-ganun na yung alaga natin dito. Halo-halo na yung kanilang lahi. So yan, mais lang yung binibigay ko. Yan, medyo konti na lang dito. Yung iba kasi nakawala na. Actually, nakaalis na nga rin pala. Tapos itong mga alaga natin, dahil naka-pre-range din sila, so kailangan din natin silang mapurga. So ang pampurga naman, ginagamit natin yung worms to go. Yun yung pinapainom natin sa mga alaga pagka nagpupurga naman kami. Dahil ngay pre-range, kung saan-saan lang napapadpad, kung saan kumakain. Kahit na nasa loob lang na kulungan, kailangan pa rin purgahin. Kasi yun yung dati naranasan namin doon sa sisiw. May mga sisiw kami, pinapalaki. Nag-ipot ng kulay red. Para may dugo na siguro dahil sa mga parasites dun sa katawan nila. Yun, maraming namatay doon. So doon ako natuto, kailangan purgahin natin ang alaga. So yun, ang gamit natin yung worms to go. Yun yung pampurga na gamit namin. So kapag naman sa panahon na dumadating sa punto na halimbawa yung alaga natin may sipon, minsan may mga namamaga yung mata, may mga laway-laway, bulutong, kuraysa, cholera, yung mga ganong sakit o nanghihina yung manok, pinapainom ko naman agad ng gamot yun. Ang gamit naman namin dito yung Panamox. Panamox Forte, yung pang sisiw, Panamox Caplet naman doon sa mga malalaki. Lahat naman yung banggit natin available yan sa mga Agribet stores, mga poultry supply at sa Shopee. Doon sa KBM Agribet Lines. Pag nasa Shopee ka, search mo lang KBM Agribet Lines. Andun na yung mga product na ginagamit din namin dito. Ayan, may kalapati din dito. Ang kalapati ng kapitbahay namin, sabi nga nila, hindi rin daw okay na may kalapati kasi kalapati kung saan-saan pumupunta. Tapos minsan baka namaya maging carrier naman ng sakit. So, siya yung magdala ng sakit dito.
Pero so far naman, matagal na yung kalapati, okay pa rin naman sila. No, hindi rin naman natin makuha yung kalapati kasi partly naman yan siya dyan sa bukid. No? Kalapati, may mga ibon, minsan nakapasok ibon dito. At higit sa lahat, yung mga daga din. May mga daga din dito minsan na nakakadali ng mga sisiw namin. No, may mga sisiw kami na nakain ng daga. Kaya ginagawa namin, yung isang kulungan doon, pinagsama-sama namin yung mga sisiw. So yung naka plain sheet na yon, doon na lahat ng mga sisiw, tapos pinaikutan namin ng plain sheet para hindi mapasok ng daga, hindi niya maakyat. So, make sure lang natin na pinakababa nun ay hindi rin mabubutasan ng daga. No, kasi minsan ang daga matalino rin, minsan nagbubutas sa lupa. Eh doon naman matigas yung lupa na nakapalibot sa kanya. Tapos nababasa naman, nauulanan, so hindi na siya nagbubutas. At madali rin naman natin napapansin kung nagbubutas. So in-observe din namin yan kung binubutasan ng daga. Eh kasi nung mga nakaraan, siguro kung bibilangin lahat, nasa mga 50 piraso ng sisiw o nakain ng daga. So kaya ngayon, no, full force din kami sa paglagay ng mga panlaban namin, no, doon sa daga. Yan, isa na sa naging panlaban yan. Dahil ngayon dito sa paligid, pakita ko lang, hindi ko makikita ba dito. So ayan, no. So ayan, yan, yung pansin nyo yung isang kulungan doon sa loob. Yan yung lagay namin ng mga sisiw. No, so kuwan yan, naka plain sheet na yung baba, pinaikutan namin para hindi maakyat ng daga. At make sure lang natin na hindi mapasok naman doon sa lupa yung ano, no, hindi niya mabutasan para makapasok yung daga sa ilalim. So yan yung aming naging solusyon din, kasi madalas ay nawawalan kami, naubusan kami ng mga sisiw. Minsan kapag di mo mabilang, halimbawa doon nandun na lahat ng sisiw, di mo malayan, ay ubos na pala yung mga sisiw mo, dahan-dahan ng binabawasan. No, unlike dito nung nakaraan sa makulungan dito sa kabila, talagang makikita mo, malalaman mo na kinain na daga dahil yun, kinukuha nila yung laman loob ng mga sisiw. So nandyan lang, makikita mo. Pero may mga daga din na buong sisiw mismo kinukuha nila, lalo na kapag kain nilang kainin yung buo. So dati, actually wala kami problema dito sa daga dati, ngayon lang ito naglabasan. No, dahil siguro sa ito na naman excuse. Yan, dahil maraming mga niyog din dito. Paborito rin kasi ng mga daga itong mga niyog, kaya ganun na lamang ang kanilang pinagagawa rin. So yun yung isa sa predators din natin dito pagdating sa mga alagang hayop, no? Sa mga sisiw natin, itong mga daga. Excuse. Yan. Tapos mga pabo, manok, lalo lang yan sila. Yan lang ang ginagawa natin pagka ganito sa mga naka-pre-range na alaga. No, yun lang yung mga paraan din namin para kahit paano ay hindi sila maging prone na mamamatay dahil sa sakit, or prone na mamamatay dahil sa mga parasites, mga bulate. So kailangan meron din tayong mga pang-prevent or pang-purga, ganyan. Kasi dati nag-alaga kami, hinahayaan lang namin, hindi na talagang hirap na paramihin, no? Unlike ngayon, napaparami natin, although medyo dahan-dahan ang pagpaparami, pero nakikita talaga natin na may pagbabago, no? Dumadami sila. So doon lang sa mga patuka, habang dumadami din kasi, lumalaki din yung gastos natin, no? Kaya maigi rin na kung meron tayong space na pwede tayong magtanim-tanim na lang din tayo para may pakain tayo sa alaga. Ang dami na rin ng mga patuka na natatanim, no? Dahil yung mga feeds naman galing din naman mismo sa tanim yan, eh. No, yung mga mais, yung kahit na copra meal nga, eh, pwede, no? Yung mga sapal ng soya o sapal ng taho ba kung tawagin yun, kasi dito sa amin walang ganon. Sa iba naman yun ang kanilang panhalo sa pagkain ng alaga nila, kasi yun yung available doon sa area nila. Or yung mga darak, no? Darak ng palay, no? Kung sa Bisaya tahop, or darak ng mais. Kaya pwede rin sa mga alaga yan. Ganyan lang dito tuwing umaga, pakain, tapos tuwing hapon na ulit yung pakain nito. Minsan lang yung mga gansa, dahil ngayon hindi sila masyadong nakakaagaw, kasi mas mahina silang kumain kumpara dito sa mga pabo at manok. Lumalapit yan doon sa pinto sa kusina,
Ayan, binibigyan ko naman yan pag sila na lang. Kasi yung gansa, hindi naman lumalayo yan, hindi tulad nitong manok. Na manok, ng layo ng inaabot niyan. Itong pabo, medyo lumalayo pa din ng konti. Tapos itong gansa, nasa paligid lang talaga yan, sa silong lang yan. Kung saan may putik, kung saan may mga kuan, nandun lang yan sila. Kung saan may mga tubig-tubig. Kasi parang pato rin yan sila. Okay, pagka napapadpad doon, ay yun ang ginagawa namin. Mga alaga natin yung iba, ayan, may mga ito kulungan ng baboy namin. Ayan lang, simpleng kulungan ng baboy lang. Para doon sa mga biik. No, kapag ka nagwalay kami ng mga biik galing doon sa ranging area, diyan na nilalagay yung mga biik. No, tapos hanggang lumaki, minsan hanggang litsunin. Ay, yung iba naman hanggang biik lang talaga na ibebenta na rin. Ayan, no, yan yung ating mga simpleng kaparaanan ng pagbubukid dito sa bukid. So tara, pasok tayo. Dito naman sa unahan, pakita ko sa inyo na malapit yung mga sisiw natin. Pinagsama-sama na namin yung sisiw. Eh dati kasi nandito, ito yung kulungan na sisiw, kaya lang napapasok to nung daga. So dito yung nababawasan yung mga sisiw namin. Nung una hindi ko alam kung ano ba talagang kumain, no. So doon may manok din tayo. Ito may sisiw din ako dito na ito naman safe na safe to, maninipis ang kuan nito. Ayan, oh. Manipis yung kanyang screen. No, yan, naka-screen siya pero hindi siya napapasok na ng daga. Kaya yan, maraming sisiw diyan. Doon sa kabila naman ito yung sisiw namin na ito yung mga sisiw na halo-halo. Sisiw halo-halo. Ito nilagyan ko kahapon ng sako sa ibabaw. Kasi minsan nandito yung iba kahit gabi. Eh pag umulan nababasa kasi itong bubong dito na side. Kuan lang, ito lang, no? Net lang. Tapos nandun na yung bubong na galing sa asolapan natin. Dating asolapan na butas, ginawang bubong. Kunti lang naman butas niyan. Ayan yung mga sisiw ng pabo at manok. Halo-halo na to. Ayan, may bukasan din ang ulit to. Pagbukas niyan, gayon na, gayon. Okay. Ayan yung mga sisiw ng pabo at manok. Okay. Ayan, dyan na sila sa loob nakatira. May gustong lumabas. Doon lang kay Tek. Tapos ito ang pinalibot ko dyan, plain sen. Ayan, o, nakapalibot sa kanya plain sen. Yung iba naman kapag ang bahayan ng kanilang alaga ay nakataas, no, yung haligi naman yung pinapalibutan nila nitong plain sen or plain sheet. Sa Bisaya kasi ang tawag namin dito sa yero ay sen. No, kaya't ganyan pag plain sen ang tawag namin, pero sa Tagalog plain sheet. Sa English pala plain sheet, pero kapag Tagalog ka madalas ang tawag mo pa rin dyan plain sheet. Di ko lang alam sa iba, basta yan ay plain na yero. Plain na yero. Ayan, yung ibang pabo nakakalabas na, kumidaanan na doon. Ayan yung mga bahayan natin dito ng mga alagang hayop. Doon sa kabila naman nandun yung bahay ng manok. Ito ay nakalambat ng, sa mga bago dito, ito yung ating area kung saan nakalambat na rin ito ng net. Pinalibutan namin to ng net para sa panahon na gusto namin silang ipasok rin dito sa loob lahat, ay malawak pa rin yung kanilang space, yung mga napupuntahan nila. Makakain pa rin ng mga damo. Kasi pagka free range, kailangan talaga nilang may mga damo din sila. Lalo na minsan tinitipid natin pag free range na. Pinapakain ng sapat lang sa umaga, tapos sa mga susunod na pagkain nila ay sila na ang naghahanap. Yan, may mais pa tayo. Doon naman sa dulo, yun yung bahayan ng pabo. Sa kabila, bahay ng pabo. Lahat naman ito, yung mga simpleng bahayan namin dito, hindi ito nagko-cost ng malaki kasi more on mga kuan lang to, mga reject lang ng mga gamit or mga kawayan. Since may kawayan na naman dito,
No, dati tinatanim tatay ko, si mahilig magtanim ng kawayan. May tanim siyang kawayan hanggang sa yan lumaki na, napapakinabangan. Noong panahon na naisip namin na ganito, mag-aalaga ng mga hayop, tapos maggawa ng mga pabahay-bahay na ganyan, may nagagamit na. So yan, hihina nga lang ang net natin. Yan o, mga pabo. Yung pabo naman, meron akong 3 barako na tinira. May isa kami dito na benta na natin. Yung isang barako natin, yung talagang pinakaunang barako natin, wala na. 3 na lang yung barako na natira. Magkaiba yung kulay ang pinili ko. Ayan, may black, no? Black na black yung isa. Ito black. Ito. Tapos meron tayong yan, may puti. Tapos meron tayong isang ganon. Yun. 3 klaseng barakong pabo ang ating iniwan. Kaya lang minsan nga lang nag-aaway-away din. Buti na lang ngayon hindi sila nag-aaway. Ayan, 3 barako para magkaibay kulay. Sana magkaroon din tayo ng klase ng pabo. May mga pabo rin na malalaki lahi. May mga puting pabo. Maganda rin klase yung pabong ganon. Sana balang araw magkaroon din tayo ng ganong klaseng pabo. Ayan. So ang pinakamaingay naming alaga dito, ay walang iba kundi itong mga gansa. Ayan. Sila yung aming tagabantay rin dito pagdating sa mga alagang hayop. Kapag meron pumapasok dito na tao o isang klaseng hayop na gusto dito sa kanila, yung mga aso, mga pusa, ito yung nag-iingay. Pero kapag daga yung pumasok, ano lang sila, tahimik na kasi nasanay na silang may nakikita silang daga. Yun yung kuan dito sa ating ito. Ito yung mga security guard kumbaga dito sa lugar nito. Itong mga gansa natin. Kaya sila yung kaagapay ng mga hayop dito, kaya love na love din sila ng mga manok at pabo natin. Minsan nga lang pinagdadamutan sila ng pagkain. Hello po, Sir Joey De La Cruz, mayong aga. Good morning po. Ayan. Ayan, medyo makalat nga lang dito. Pinanitili lang kasi natin yung natural surroundings. Ayan o. Tapos dun sa unahan naman, may tinatanim din akong tanglad dito. So, may mga nagsabi rin kasi dati na maganda raw magkaroon ng tanglad para hindi daw lapitin ng ahas yung area. May mga nagsabing gano'n. Pero may mga kumukontra din doon, nasabi nila yung tanglad daw sa kanila tinitirhan naman ng ahas. So iba-iba rin. Pero ako nagtanim pa rin ako kasi nagagamit pa rin naman namin. Tulad dito. Dito may tanglad dito. Ilo, mangilan-ngilan na lang natira dito banda. Ayan o, tanglad. Yun. Yan, tanglad yan. Mangilan-ngilan lang doon sa kabilang side ang marami. Kaya lang napuputol-putol kasi ang signal natin. Tapos meron tayong insulin plant dyan. Yan, insulin plant. Tapos mango. May pinalibutan ko to. May mga purong kahoy din ako tinatanim dito. Yan, ito mango. Indian mango to kasi dito sa amin bihirang Indian mango. So nung nagkaroon ng buto, tinatanim ko dyan. Nung nakakain ako Indian mango, yung buto tinatanim ko namin dyan. Actually anak ko nagtanim nito, pero ako nag-aalalay sa kanya. Tinuruan ko siya magtanim ng puno para paglaki niya ay meron siyang makikita na ma-harvest niya na mula dun sa tinatanim niya. Tulad niyan, yan, yung bata ko, itong mga yan, rambutan na yan, tanim ko pa yan dati. Nung bata pala ako, elementary pa lang ako, high school na pala. High school na ako noon. Nung nagtanim-tanim ako niyan. Ito, mahilig ako magtanim ng puno talaga kasi bata pala ako. Naranasan ko na rin na mainggit dun sa prutas ng kapitbahay. At sabi ko magtanim ako. Yan, pagkalipat namin dito, yan, mangustin. Tanim ako yung rambutan, marang, makopa, yan, avocado. Kaya punong-puno ng prutas yung likod ng bahay namin. Kasi mahilig talaga ako magtanim. At tatay ko ganoon din. Mahilig rin magtanim ng mga prutas. So nagkaroon ng prutas sa paligid. Dito sa mga alaga natin,
No, sa mga pabo, manok, yan, mga gansa ay wala pa talaga tayong ano dyan, hindi pa talaga tuloy-tuloy ang pagdaloy ng income dyan. Kasi ano lang yan sila, kaunti pa lang, tsaka more on mga kumukuha tayo ng pagkain mula dito, mga itlog. No, yun yung mga nakuha natin dito. Yung mga karne, yung mga manok. Ito, ayaw sabihin ng karne, kawawa. Yung mga manok kasi usual na yan, karne talaga. So nakuha ating karne dito, itlog, no, mula dun sa mga alaga. At yung kita talaga dito sa amin, since dati pa lang, tinayo pa lang yung bahay namin. Since dati pa lang, tinayo pa lang yung bahay namin, baboy na talaga ang pinakaunang alaga namin dito. At saka yung pinagbentahan ng baboy, no, yun yung mga naunang nagiging source na pampatayo ng bahay. No, so yun, kaya sa ano lang, realidad, baboy talagang nakakatulong din sa amin. Yung mga alagang baboy, ang pinaka nakakatulong. No, kasi ngayon, marami ting inahin na sa, meron tayong siyam na inahing baboy, 2 barako. So talagang makatulong sila. Lalo na ang pinapakain namin, mga natural na pagkain. Since yung mga inahing baboy, hindi naman kailangan patabain ng todo yan. No, kailangan sakto lang, sapat lang. At kayang-kaya ng mga kangkong, kamote, gabi, kasaba, saging, darak, no, darak ng palay, darak na mais. Mais nga kumakain din ng mga baboy, no. So marami tayong pwedeng gawin. Madre de agua nandyan din, no. Ngayon nga nagpe-fermenting kami ng mga pagkain din sa kanila, no. Tapos kapag may extra ay feeds naman, no, naghalo din tayo ng konting feeds doon sa mga pagkain nila. So ganun lang din ang paraan namin dito, no. Kahit paano ay nakakaraos din mula dun sa mga alagang baboy, dahil nga mga natural na pagkain binibigyan natin. Kasi talagang pagka-siyam na inahing baboy, sinabi mo mga ganon, 11 na pirasong baboy na malalaki na, talagang gagastos ka dyan ng malaki talaga, no, kapag pure feeds. Pero doon naman sa may mga kaya no, pero yung pag naka pure feeds ka, doon naman sa may mga kaya ay wala namang problema. Kasi kapag meron tayo po na, actually kami nga, yun din yung isa sa tinatarget namin, para meron din kaming alaga na hindi masyadong matrabaho, no. Kasi kapag naka pure feeds, hindi siya masyadong matrabaho, yung nga lang magastos. Compare mo doon sa naka natural na pagkain, tanim ka ng tanim dyan ng tuloy-tuloy. Tulad dito, tanim kami ng tanim, marami tayong tinatanim ng pagkain sa alaga, no. At yung mga tinatanim, kailangan ding linisan yan, so matrabaho din, no. Pero kami lang din naman ang naggumagawa, kahit paano wala rin masyadong gastos, no. Kasi yun, tinatsaga na rin naman natin linisin, tinatsagang itanim, kami lang tutulungan magtanim. Pero kung magbabayad pa tayo, no, baka malaki rin ang gastos. Dito naman sa bukid, wala naman masyadong pinagkakabalahan minsan. Yun na yung nagiging libangan din, yung mga pagtatanim, no, pag-alaga ng hayop. So yan yung ating simpleng pamamaraan din dito sa aming bukid.